Anyway, tayo mo naman mga kapatid ay magsasubmit yung ano man pinapagawa ng Panginoon. No? So when I was 31, umpisa natin to, 31 pa lang. Nung 31, magta-31 pala ako pala. Naalala ko kanina. Actually, hindi ko nasama to sa ano ko sa presentation. Naalala ko nung bago ako mag-31, I was serving the Lord na sa ministry sa Riyadh, Saudi Arabia na. So, doon ko na start ang buhay ko sa Riyadh. Ano po? Kasi kung umpisa natin to nung high school ako, mas baka abutin tayo ng bukas. So, nung magta-31 na ako at napapansin namin, tatlo kami magkakaibigan sa music ministry. So, every Webes pa lang, nasa church na kami natutulog. And then, pagka Friday is the worship service. So, after ng practice namin ng Webes ng gabi, yung pastor namin yan mag-aaya sa labas. So, kaming tatlo yan ay nagtutulakan na. Kung sinong gustong sumama kay pastor or itutulak namin yung isa para sumama kay pastor. Alam mo kung bakit? Ang magiging topic ni pastor sa pag sumakay ka ng sasakyan niya ay pag-aasawa. Kasi nakikita ng pastor namin, pinag-pray, at kami lang talaga ay denial pa. Siyempre, bago lang kami sa Saudi, and yung focus mo lang is magkapera, magpadala sa pamilya mo sa Pilipinas, magsusupport. But yun nga po, at nagtutulungan kami kung sinong gustong sumama sa pastor. Siyempre, ako yung pinakamatanda sa tatlo, so ako na rin nagbibigay, nagpaparaya at sumasama sa pastor namin. So, yun nga po. At ang topic lagi ay pag-aasawa, ang desire niya na mag-grow. Kasi yun naman ang ano ng Panginoon natin na tayo mag-grow, ano po, mag-multiply, di po ba? So, yun po. Talagang si Lord ay naririnig ang ating mga hiling. Kahit hindi ko hiling, ang hiling ng pastor ko para sa akin ay dininig. So yung unang distraction ko, yung unang distraction buti na lang wala si Ay. Buti na lang wala si Sister Ira. Ang unang distraction ko kasi after that long time na pag-ano sa amin ng aming pastor, nagkaroon kami ng pag-aaral kasi Ramadan, something Ramadan or holiday. Nagkaroon kami ng seminar about that was homiletics, I think. Homiletics, yung pagtuturo, paano tumayo. Ang naalala ko sa homiletics na yun, ay yung paano tumayo, humarap ka sa salamin, na hindi ko rin nagawa kahapon. Kasi nga may trabaho ako at maraming distractions. But, ang nangyari doon sa homiletics na yon na nagsiseminar, nasa harapan ako, siyempre bago ka pa lang, bilang bagong Kristiyano, wala pa sa loob mo yun eh. Hindi mo pa siniseryoso yun. So, since nasa media rin kami, sa media, so pabalik-balik ka. Then, nung nagkaroon na ng time na maupo ako sa harapan, kaharap ang aming pastor na nagsasalita, bumaling ako sa likod, on my left side. Tapos, nandun si Sister Ira sa likod. Kita mo na, distraction. Distraction. So, nag-ano doon, sa isip ko, hindi naman, I don't know kung way lang yun ng Panginoon. Pero sabi ko, Lord, ito na yata yung mapapangasawa ko nasa likod. Pero hindi ko pa alam ang background ni Sister Ira noon. Hindi ko pa kilala siya, hindi pa kami na-introduce sa bawat isa, at may mga kasama siya. Pero siya yung na-capture ng mind ko. So, it comes na, magta-31 ako, magbe-birthday na ako. So, nag-pray ako sa Panginoon. Iniload ko talaga yun sa Panginoon. At to cut it short, si Sister Ira, nagiging kami ni Sister Ira. Hindi lang dahil sa panalangin ng aking pastor, kundi sa panalangin ko na rin. Kasi dinesire ko na rin at alam kong yun ang sagot ni Lord sa aming mga panalangin that time. So, i-fast forward ko po. So, naging mag-asawa na kami, nasa Saudi kami, serving the Lord. Masaya kami, but may isang struggle po doon pag mag-asawa. Excited ang lahat. Makita ang inyong bundle of joy, makita ang inyong anak, di ba ba? So, nakaka-stress, di ba? Pag wala kang anak, nakaka-stress. Pero pag may anak ka na, nakaka-stress din. Di ba? Agree ba ang lahat? Pero salamat sa Panginoon. No? So wala, parang ang tagal namin inantay si Casey. Six years in the making bago nabuo si Casey binigay sa amin ng Panginoon si Casey. Ano po. So yun. So dumating si Casey, iningat-ingatan namin.
Sabi nga namin ni Sister Ira, we are here in Canada dahil lang sa reason namin na para si Casey ay magkaroon ng brighter future. Alam mo kasi pag nasa labas ka ng Canada, you are looking na mas maganda ang buhay sa Canada, mas magiging maayos ang magiging buhay natin. Hindi lang natin, kundi ang mga benefits para sa atin at sa ating mga anak. So, we are here now. Si Casey, sabi ko nga kay Sister Ira, kung wala ang mata mo kay Casey, i-assure mo na ang mata ko na sa kanya. So, it's either palitan dapat tayo, bantayan natin siya. So, one time, nagpe-prepare ako para sa music, para sa lineup. So, sabi ko nga sa lifestyle ko, when preparing for those things for the Lord, ayoko may kausap, ayoko pa di-distract. Pero, nagiging distraction ko si Casey. Kasi nga, si Sister Ira minsan nasa trabaho or minsan kahit nasa bahay man, pero nasa isipan nyo lagi si Casey na kahit may ginagawa ako for the Lord, pinupuntahan ko siya, chine-check. So, in a way na napapahaba yung ano ko, hindi ako focus sa Panginoon, sa ginagawa ko sa Panginoon. Sorry, pardon me sa boses ko at sa aking sipon. Ano po. So, one time, hinayaan ko lang siya. I think pinasa ko niya yung Pastor Ana eh. Hinayaan ko siya, mag-YouTube, saka nasa kwarto ako sa kabila. Then nagulat ako, paglabas ko, nanonood siya ng preaching ni Pastor Ana. so parang ang saya, ang sarap sa feeling kasi I was thinking na kailangan ko siyang bantayan, yung mga pinapanood niya. Pero nagtataka ako si Pastor Ana, nasa harapan siya ng TV, nakaupo doon sa bandang unahan, at nakaupo at nakatutok sa tinuturo ni Pastor Ana. Which is, alam ko, nakaka-relate siya kasi English yung pinapanood niya. Tapos alam niya familiar si Pastor Ana. Na-bless ako. Sabi ko, pwede rin palang i-giveaway ko lang yun, Yung parang, nung hinayaan ko lang siya pala na hindi ako ma-stress sa kanya, ayoko magpa-distract sa kanya, may nangyayari pala sa kanya. May ginagawa pala siya na para rin natin sa Panginoon at para rin sa kanya. And from time to time nga po, nakikita niya rin sa Facebook ng mami niya, pag nagbukas siya yung mga reels natin nung aming pastor sa Riyadh. At na mas lalo siyang na-encourage yung hindi lang lahat puro yung, alam niyo na po ngayon sa panahon niya, yung mga bata, mahilig sa games, puro gadgets. Praise God po at sa ganung pamamaraan ng hinayaan ko lang pala siya, ay nakita ko na may pagkukusa na sa kabuhay niya na matuto rin sa word ng Panginoon. So, yun na po. Excuse me po, sandali lang po. So excited na po bang lahat? While checking on this, kasi March 24 na ngayon, so second Sunday, March, no, it's May. We're still young, po. May 24 na ngayon, so second to the last Sunday. So sabi ko, parang naubusan nila yung topic doon. Sabi ko, saan kaya ako, ano kaya hahanapin ko, Lord? I-lead mo ako, Lord, sa magiging topic ko, Panginoon. Kasi sabi ko, una sa lahat, sabi ko, hindi naman ako to eh. Ikaw naman to, banal na espiritu na maglilid sa akin. Sabi ko, ganun. So, one time, nagdadrive kami ni Ai, tapos si Casey na iwan namin sa bahay, natutulog. So, mga 2 minutes drive lang naman, balik na naman ako. So, sabi ko kay Sister Ai, parang may nag-ano sa akin ng Holy Spirit. Parang nilid ako ng Panginoon para sa topic na ngayong March 24, which is about the fear of missing out, diba? Also ngayon yan, fear of missing out, FOMO. So sa mga new generation dyan, kasi ako luma na ako eh. Aminin mo natin or not. The fear of missing out, ano po? Napag-aralan nyo na kagabi, pero kanina umaga, ang dami pa rin pinapasok sa akin ng Holy Spirit. Sabi ko pa, paano ko pa isa-isahin to eh? I am not an organized one. Hindi naman ako nagtapos ng college. hindi ako nakapag-thesis, hindi ako yung naririnig ko na nagde-debate pa, ano ba yun? Yung nagde-defense. Hindi naman ako marunong ng gano'n, pero sabi ko, Lord, ikaw mauna sa akin, bahala ka dyan. So, tinawag mo ako dyan, enjoy ko na lang at
Siyempre, sinesubmit yung aking sarili sa Panginoon. So, when we say FOMO, sige nga pas, next slide. Parang hindi yan pas. Siguro pas, arrow down mo lang. Balik po tayo dun sa umpisa. Yeah. Try mo po arrow down. Yan. The world's FOMO versus Mary's JOMO. JOMO, bago na joy of missing out. The joy of missing out. Alam naman yan si Joy, di ba? Yan, kaligayahan. Si Joy, tao din yun minsan. Pero may kanta yun, di ba? The joy of the Lord. No, hindi lang yun. I got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Amen. Napapag-alaman talaga yung edad natin, no? Salamat, brothers, sa patubig. By the way, ginigreet ko po muna pala. Good morning sa lahat. Nakalimutan na agad. And sa ating mga digital disciples dyan sa Facebook, good morning po. At sa mga susunod pa na mag-view ng ating Facebook Live, yung mga nagre-review na lang. God bless you all and I'm happy and I'm so blessed na kasama ko kayo sa mga sandaling ito na pagbubulay-bulayan natin ang salita ng ating Panginoong Hesus. Amen? So, diretso po tayo doon. Kung sa social na pagtatawag ng FOMO, di ba? Yun yung sabi niya. The feeling anxious or rejected upon seeing friends post about a dinner or trip you were not invited to. Relate? FOMO, fear of missing out. Kung sa finances naman, stress buying stocks, cryptocurrencies, or limited edition items simply because everyone else is rather than out of genuine interest or research. Kasi meron lang siya eh. Kahit hindi mo kailangan. Meron siya eh. Meron sila eh. Kailangan ko magiging in. Di ba? Kailangan ko nasa trend tayo kahit ano bang millennials ba tayo? Anong generation ba tayo? Gen Z. Kahit nasa millennials tayo or doon tayo sa mga 90s, papasok tayo sa 20s, sa 2020s, So kailangan natin magiging in kasi we fear of missing out. Yan po. The world's fear of missing out versus Mary's joy of missing out. So may idea na po kamo, no? Sometimes the greatest joy comes from missing the distractions of the world in order to experience the presence of Jesus. Okay lang yun. So what? Kasama ko naman si Lord, di ba? Pero ang hirap minsan. Ang hirap paglalabanan nun, Lalo na pag ikaw lang mag-isa, yung ikaw lang naglalaban, kasi andun na silang lahat. May pupulutin pa pala doon sa clean up. Andun na lahat, pauwi na. At least naging tapat ka sa town, di ba? Na napulot mo lahat, naubos mo lahat. So, sige po, next slide po tayo. So, the world teaches us fear of missing out. Sa nalibutan ito, di ba? Ayaw nating ma-FOMO tayo. So, people are afraid of missing opportunities, trends, social events, success, recognition, di ba? Minsan, kulang pa tayo sa recognition, kailangan talaga ma-recognize tayo, Hindi natin na ina-acknowledge na dapat magiging humble tayo dahil anak tayo ng Diyos, So, ayan po. People are afraid of missing opportunities. Di ba? Alam ko dati nung nasa kapasukan ako ng paghahanap ng trabaho, nasa Manila ako, na-realize ko na parang ang buhay sa Manila, parang lagi kang may hinahabol. Parang lagi kang may hinahabol na hindi mo alam kung anong hinahabol mo. Parang ang bilis ng buhay na kailangan mong ganito, kailangan mo ma-workout. Parang sa buhay natin minsan na kailangan natin magtrabaho kasi may bills. Due na, due date, due soon. Di ba? So, ayan po. Next slide po tayo, Pastor. Mabilis lang po ito, mga 15 minutes. 15 minutes. But in Luke 10:38-42, Mary experienced JOMO, or the joy of missing out. While Martha was busy with many things, Mary chose the one thing, the presence of Jesus.
Alam naman natin, the Bible always says, na sa presensya ng Panginoon, there is fullness of joy. Di ba? There is fullness of joy, there is peace, there is abundance. Ano pa bang hanapin mo kay Lord? Bibigyan niya rin ng Lord ng kotse. Di ba? Saan ba manggagaling ang lahat-lahat ng pangailangan natin yun sa Panginoon? Di po ba? Amen. Nasa Psalm 16:11, you make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. This reminds us that joy and eternal pleasures are only found in His presence, in Jesus' presence. Ano po ba? So, naalala ko po, patuloy tayo sa distraction. Mag-post muna tayo. Naalala ko po, bago kami mapunta dito, matagal-tagal na naman yun. Sabi ko kanina, ilang minutes lang. No? Bago kami mapunta dito, it was a long struggle and a bunch of distraction na nangyari sa buhay namin. Pero ipinagpatuloy namin, ang focus namin ay mapunta dito. Kaya nasa JBM, SIM kami ngayon. Ano po? Gusto nyo ng detalye? gusto nyo, yung detalye kasi medyo talaga medyo masalimuot, pero ang sarap ngumiti, ang sarap damhin na napagtagumpayan mo yun dahil sa Panginoon at dahil ramdam mo ang pagmamahal ng Panginoon sa mga tao sa paligid nyo, na nakapaligid sa inyo. Di ko lang alam kung makarelate kayo, pero ako relate talaga ako kasi na-experience ko na doon yung extreme talaga, Pastor. Alam mo yun? Alam mo yun. Alam mo yan. Nakita tayo doon. It's just that na talagang kung nakikita ng Lord ang heart mo na mag-serve, kasi i-round off na natin na magto 2 years na rin na nagiging ako sa ministry, coming from Riyadh. Before ako umalis sa Sinang Riyadh, nagkaroon ako ng ear operation na nagiging hindrance din sa aking pagtatayo sa music, sa pag-worship leading. Parang na-miss ko ang church. Tapos pagdating dito, ang daming blah blah blah, blah blah blah, blah blah blah, detalye later on. Ano po? Abangan yung newsletter natin. Sa newsletter na lang kaya, ano? Mga 3 pages. Kasi kung ako lang hindi mapufulfill siguro kung ako lang nagkikwento or nagte-testify ng kabutihan ng Panginoon sa buhay ko at sa buhay naming pamilya. Maganda pagkasama si Sister Ira. Abutin tayo ng 4 pages ng newsletter. Ano po? Ready na ba kayo mag-publish noon? Praise God. So, yun po. At to cut it short, nandito kami ngayon. Nandito ako ngayon. Nandito ang asawa ko. Ginagamit din ng Panginoon. Hindi namin alam na pag-aaralan pa lang niya sa Lakeland College, which is, akala lang namin, paggagamitin niya para masundan lang ang kagustuhan niya na mapalitan ang karir niya. Plus, mas ma-maximize niya pa she's ano nga po yun, nasa tamang edad na siya na gusto niyang i-maximize ang kanyang talento, ang kanyang quality, ang kanyang mga natutunan, gusto niyang i-share bilang ECE. Pero dito nagagamit din po pala sa ating church, which is isang pagpapala po sa ating lahat. At least meron tayong ECE license educator dyan sa labas. Praise the Lord. Talagang mabuti ang Panginoon sa church na ito. Ano po? Talagang pinoprovide ng Panginoon, di po ba? Kahit kami nagiging witness, pasensya na, Bisaya. Minsan witness yun. Kami, nagiging kami sa ng Panginoon, puro na lang nagiging witness din kami kung gaano kabuti ng Panginoon sa buhay ng ninyo lahat, mga kapatid, sa church na ito. Kaya nagiging at will always be kasama nyo kami sa pagsusuporta sa gawain ng church na ito. Amen? Kayo po ba? Lagi ba nandito para sa church na ito? Diba? Ang ganda-ganda ang lawak-lawak. Hindi lang nakikita sa live kasi gusto natin magkaroon ng elements of surprise. Pag personal na kayo pumunta dito, magulat yung, wow! It's a church! Di ba? Di ba? Hindi, makikita niyo yan dyan minsan sa live. Parang ang pangit sa live kasi parang walang tao sa unahan. Hindi niyo alam. Nahihiya lang sila lumapit sa unahan. Pero mga kapatid, diniremind ko kayo pag malapit kayo sa unahan,
Andun ang anointing, di ba, Pas? Nandun ang anointing, mas malapit kayo sa Panginoon, mas lumapit kayo, ano po. Pero siyempre, ang Lord naman ay, di ba, the Lord give us the freedom, the free will, ano po. So, maupo kayo kahit saan, kasi alam namin, kahit nandun kayo sa labas, kasi paminsan-minsan nag-usher kayo or nasa children kayo, paminsan-minsan aalala kayo si Sister Ira. Alam namin na naririnig niyo pa rin doon ang mensahe ng Panginoon. Kasi the Lord provided everything for us para kayo ay patuloy na lumago sa Kanyang presensya. Amen? So, may joy na ba kayo ngayon out of uh, missing out. May joy na ba kayo? Meron na ba kayong joy out of missing out? Missing out of missing. Jomo. Ang hirap talaga magpakabata, no? So, sige po, pangunahan nyo kayo, ililid nyo muna kayo sa prayer. Maigsi lamang. Panginoon, maraming salamat, O God, dahil minsan pa, Lord, napakadakila mo at tapat sa aming mga buhay, Panginoon. Na minsan pa, Lord, dinako mo naman kami, Lord, sa lugar na ito, Panginoon, upang inyong tuluyan, Lord, na palakasin, Panginoon, with your word, Panginoon, today. We're excited, Lord, kung ano ang panibagong revelasyon ang ibibigay mo sa amin ngayon, Panginoon. We are so excited and we are opening our hearts, Panginoon. We are emptying it, Panginoon, at kayo po pumasok, Panginoon, at aming tuluyang maisapamuhay ang inyong mga salita, O God. Salamat, Lord, sa iyong presensya, Lord. Truly, Lord, you inhabit the praises of your people, Panginoon. Kanina pa lamang, Lord, talagang nandito ka na, Panginoon, at ramdam na ramdam namin ang iyong presensya, Lord. Lord, it is not me standing here, Lord, kundi kayo, Panginoon. I-guide niyo po ako, gamitin niyo po ako, Panginoon. Hide me on your shadow, Panginoon, na tanging ang inyong mga salita lamang, Panginoon, ang lift up sa lugar na ito, Panginoon. At tanging, Lord, ang mga salita mo lamang, Lord, na makapagpagaling sa amin, Panginoon, ang tanging lumabas sa mga sandaling ito, Lord, ng aming mga buhay. Salamat, Father God. Be with us. Apart from you, we are nothing. In Jesus' name, amen and amen. So, tuloy po tayo. Next slide, please, sis. Ayan po kanina yung binasa ko, Psalm 16:11, sa presence ng Panginoon. You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Nasa Psalm 16:11 yan, no? Sinulat ni David. Sige po, next slide po, sis. Actually, last slide. Last slide na. So, Martha's distraction. She is busy with many things. Ano po, nakasulat naman yan, basahin na lang natin. So, number 1, Martha was occupied, pressured, and distracted with serving. Although sa nakalipas na 3 weeks ng ating 3 weeks, that was 6 sermons, 6 preachings na. So paulit-ulit na lang. Pero pilitin ko po, mga kapatid, na ang banal na Espiritu ay mangusap sa atin ngayon and will give a new revelation sa mensaheng ito. Ano po? So yung distraction niya, though physically near to Jesus, her mind was consumed by the endless task. Ang daming gagawin. Ikaw ba naman, andyan na si Jesus. Tapos may dala-dala pa siyang 13 na disciples. So ilan na yon? So mag-iisip ka talaga, paano ko sila pagsisilbihan? Bilang Pilipino, we are hospital, di ba? Hospital tayo, di ba? Or hospitable? Hospitable tayo, di ba? Hindi natin mawala yan. Sa amin niya dati, nung kabataan ko, pag may mabasag lang na dileche, na pinggan. Alam mo yung pastora, dileche, yung China na. Magagalit na si mama. Kasi nabasag mo, hinugasan mo kasi tapos na ang fiesta. Kasi tatago na yon. So, pag being hospitable, pag ikaw is hospitable, yung mga nasa baol na mga magagandang gamit ay lalabas dahil may darating na bisita. May kortina ang bintana, ang pintuan may kortina. Pero ordinary days, walang ganoon kasi nga hospitable tayo. Just like Martha, nasa hospital si Martha. Hindi. Hospitable si Martha. Kaya yun ang naisip niya, ano po, yung mag-i-entertain. Nasabi na rin ng ating mga pastor na walang mali doon sa pag-i-entertain ni Martha. Kaso lang, depende yon sa priority mo. So, yun po.
So, ipasok natin doon sa sa joy of missing out. Na ibig sabihin, not everything demanding your attention deserves your attention. 'Di ba? Kung ano mang nakikita mo, ay kailangan na mahugas ng plato. Hugasan niyo muna diyan, na muna kayo ha. Hindi mo na malayan, umalis na yung bisita. Naghuhugas na pa rin ng plato. So malay mo, pumunta ang bisita, bibigyan ka lang ng pera. Hindi mo nakuha yung pera, hindi niya naibigay sa'yo kasi naghuhugas na ng plato, nabigiging busy ka. Ano po? There is joy in missing unnecessary pressure, endless comparison, constant activity, and the need to impress everyone. Dito talaga tayo na the need to impress everyone. Di ba? Relate ako nasa hotel kasi ako, hotel business ako ngayon. Wow. Pero nung nasa Riyadh din ako, kasi secretary ka, jack of all trades ka, you need to impress everyone. Di ba? So, kailangan mo na impress everyone. Pero yun ang problema doon kasi we always miss the real thing. Ano po? Di ba? Yun yan sa nasa Luke 10:40. But Martha was distracted with much serving. Parang nangyari din sa akin doon kasi serve ka lang minsan kasi na sa buhay Kristiyano ko dati, na-realize ko, serve ka lang, serve. Mula Huwebes, tapos Biyernes service, Huwebes practice, doon na matulog, banding, mga ka-music. Umaga, service, hapon, tapos kain, fellowshipping, mahugas ng plato, uwi ng bahay. Parang walang nangyari kasi nga, na-busy ka lang, na-occupied ka sa mga nakikita mo. Hindi ko doon na-realize na dapat andun ako sa presensya ng Panginoon. Dapat na-feel ko yun na pag uwi ko ng bahay, feel ko na may joy dahil nakapiling ko ang Lord kanina. At dala-dala ko siya ngayon sa buhay ko. Amen? So, ayan po. Next slide po tayo, please. So, ang choice naman ni Mary is the presence over pressure. Di ba? Pressure kanina kasi 13, 14, at least 14 ang pumasok sa bahay. Pero, mas pinila niya ang presence ng Panginoon. Dandun siya to sit. She is still. She is being still with the Lord Jesus. So Mary intentionally missed kitchen duties and other distraction. So di bali na walang makain, Ate Sheila, dito ka na lang, di ba? Di ba? Di bali na, mamaya na lang yun kasi may word ang Panginoon sa atin, di ba? She chose intimacy with Jesus over activity, knowing moments with Him are irreplaceable. Irreplaceable. Hindi pwedeng palitan. Ano po? Yung sinasabing, seize the moment, di ba? Malay mo yun na yung last, di ba? Malay mo yun na pala yun. Ba't hindi mo pa masabi, hindi mo pa nabigyan ng attention, di ba? So magsisisi ka bandang huli, di ba? So the joy of missing out, temporarily missing out on serving, she gained eternal spiritual nourishment. Ito ang nag-gain niya ngayon kay Lord. Kasi kasama niya. Nasa presensya ng Panginoon, ipinagpalit niya yung pressure sa presence ng Panginoon. She gained eternal spiritual nourishment. So there is joy in missing noise, distractions, toxic expectations, and worldly competitions. Mary gained peace, clarity, God's voice, and spiritual strength. See? Luke 10:39, Mary sat at Jesus' feet and heard His word. Napansin niyo minsan sa music, pag nag-praise and worship tayo, especially sa worshiping na, we sometimes merong conviction ng Holy Spirit to stop everything. Kasi minsan sa buhay natin, puro na lang tayo puro na lang, Lord. Ang ingay natin, mag-pray tayo, mag-ingay natin. We forget to listen to the Lord. Di ba? Nakalimutan natin makinig, mag-contemplate sa kanyang salita. Or matanong man lang siya, Lord, ano yung gusto mo? May gusto ko bang sabihin? Sige, manahimik ako, Lord. This is your moment to talk to me. Kasi minsan, overwhelmed tayo. Papasalamat tayo, maraming nangyari sa buhay natin. Tama rin naman, nagpapasalamat tayo sa Lord, kinakausap natin ang Lord. Pero, this time, bigyan din natin ng Lord ng
ng time na tayo, siya naman mangusap sa atin. To be still, manatili, for us to have that peace and that clarity to hear His voice and that strength spiritually. Amen? Sige po. Next slide po. So ito po yung ano ng Panginoong Hesus sa atin. One thing is necessary, di ba? Nasa Luke 10:41 to 42, sabi, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Try mo kaya palitan yung pangalang Martha, Martha, Brother Julian. Palitan mo ng pangalan mo. Julian, Julian, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Try nyo po kaya i-relate sa sarili nyo. Ano po? Angkinin nyo, pangalan yung nandyan, at ang Lord ang nagsasabi sa inyo. Di ba? Ang sarap, ano? The Lord reminds us. Di ba? Bakit tayo magiging worried? Bakit tayo magiging upset? Lagi naman tayo sa church every Sunday ano matawag doon? Na-absorb naman natin ang salita ng Panginoon. Bakit hanggang ngayon wala pa tayong confidence sa Panginoon? Wala pa tayong tiwala sa Panginoon? Lagi pa rin pinapangunahan natin ang Panginoon sa ating mga gawain. Ano po? So yan lang po ang ano po. At hindi tayo magiging worried. Hindi tayo kailangan magiging upset. Namatay ang kuryente sa gitna ng service. Bakit na magiging upset? May boses pa naman tayo. Dati naman walang microphone. Di ba? Kailan lang na-invent ang microphone? Di ba? Pero mabalik tayo doon. Dati kasi nauso yung, ano nga po yung pastor, yung sa baba, nasa baba yung, tapos sa taas. Parang stadium, parang arena, parang na nagbabounce ang sound. Praise God. Di ba? May boses naman tayo. So, hindi tayo dapat madidistract, di po ba? Kasi alam niyo mga kapatid, yung kalaban, nag-overtime yan. Baka triple time pa nga eh. Ewan ko lang magkano sahod niya. Di ba? So baka gusto niyo pasahurin dyan yung kalaban. Huwag niyong pasahurin, ano? Huwag niyong pasahurin. Kailangan huwag kayong magpa-distract sa kalaban kasi alam ng kalaban nandito kayo eh. Di ba? Ngayon papatayin niya yung ilaw, papatayin niya yung kuryente, lalabas kayo. Di ba? Hindi tayo pa-distract, di ba? Amen? So patuloy lang tayo mga kapatid. Next slide, pass please. So Jesus exposed the jade. Sandali lang po Tingnan niyo po dito. Pwede pa atras muna sis, ilang isa? Okay. Okay, next po. Yun po. Yan, sige po. So Jesus exposed the danger of being consumed by many things na nagiging worried tayo, na nagiging upset tayo, di ba? Danger of being consumed by many things. So ano bang mga many things na yan ngayon? Isa-isahin nyo nga sa isipan nyo. Baka at this time, pwede nyo na i-delete sa utak nyo at wala nyo kayong isipin nyo, yung Lord lang. Diba? Minsan naisip ko kahit dito ako sa loob, naisip ko yung anak ko sa labas. Baka ba yung biglang pumasok? Delete. Distraction. Hayaan mo dyan. Binigay ng Lord yan sa'yo. Alam ng Lord paano yan iproteksyonan. At pinag-pray mo yan sa Lord na proteksyonan niya. Siyempre, confident ka na sinagot ng Lord. At siyempre, alam mo na ang Lord ay almighty, makapangyarihan sa lahat. Ginagawa niya ang kung anong makabubuti sa buhay mo. Amen? The issue was not service itself, but Martha's misplaced priority and focus. Okay. It's not the service itself, di ba? Tama naman ang ginagawa ni Martha eh. Di ba? Tama naman ang ginagawa niya. The thing is that she has this misplaced priority and focus. Pasensya na, hindi ako masyadong marunong sa presentation. Kaya dapat naka-bold or ano pa yan, naka-emphasize pa yan, ano po. Meron siyang misplaced priority and focus, yun lang. So, ikaw ba kapatid, meron ka bang misplaced priority and focus? May chance ka pa. Pakinggan mo ang Panginoon kasi siya lang dapat ang iyong ipo-focus ngayon. Opo.
So tama nga na gumagawa si Martha, no? Gumagawa siya para rin sa kapurihan ng Panginoon, sa service sa Panginoon, pero hindi lang siya talaga priority. So we need to evaluate our priorities. Alam ko sa atin ngayon, especially sa music, marami tayong engagement, 'di ba? Meron tayong trabaho, meron pa tayong double jobs, 'di ba? Um, Tapos ang hirap pumasok doon sa boat, sa boat, kung saan ka doon pwede, AM, PM, Sunday, Saturday, Friday, ano po. Pero I encourage you, mga kapatid, kasi itong music ministry is one way of our serving the Lord. At sa pagkikita-kita naman natin, may devotion tayo at napofocus din natin sa Panginoon. Tama rin naman na nagtatrabaho tayo, but sometimes, ang sarap, di ba? Gusto niyo ba kantahin ko? Kasi nabitin ako sa kanta na last time ni Pastor Josiah. No? May ano yun eh. Sabi ko kay Brother Marv, Hallelujah, 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 Hallelujah. Di ba? Seek ye first the kingdom of God. Di ba? Kung pwede naman natin ipagpaliban, si Harleen niya, sinasabihan ko minsan, alam mong Sunday, binibigyan mo talaga ako ng trabaho. Yung manager ko. Alam mo, Sunday, binibigyan mo ako ng trabaho. Baka gusto mo, hindi na ako magtrabaho ng buong linggo. Ganun talaga mga kapatid, pag confident tayo sa Lord. Kahit sino pa dyan, kahit presidente pa dyan, kung alam mo nasa tama ka at pinaglalaban mo yung time mo para sa Panginoon, bakit? Why not? Bakit tayo matatakot, di ba? Hindi ko ma-imagine na tumagal ako ng ganito dito sa stage ngayon na nagsasalita lang. Salamat sa Panginoon. Kasi alam ko, sabi ko kay Sister Ira, abangan mo nga ako doon, baka milapon ako doon. lalo pa ako, walang dito, yung pulpit natin ay modern na talaga. Praise God. Sabi ko, abangan mo ako, baka hindi ko kamakayanan. So, tuloy tayo. Jesus emphasized simplicity and singular focus on what truly matters. Ano ba talaga? What truly matters sa buhay mo ngayon? What truly matters sa buhay mo? Ba't nandito ka today? Magpapakita ka lang ba dahil magandang suot mo? Oo, recognition. Ganda ng suot mo. Saan yan galing? Giant Tiger. O, di ba? Nandito ka ba para makita mo yung mga kapatiran? Or nandito ka ba para mangutang? Ano po? So nandito tayo, focus natin sa Panginoon. Alam ko naman lahat tayo ay nandito para sa Panginoon. Amen? Diba? So dito po tayo. The spiritual mature life is not about doing more, but about choosing what is essential. Essential. What is basic? Ano bang basic? Ano bang basic? Ano bang basic natin? Food, water daw. Pass na? Oo. In a way, sa labas, food, water, shelter, clothes, yeah. Basic natin talaga sa spiritual life natin, di ba? Panginoong Hesus, di ba? Kahit nagda-drive ka dyan, nakikinig ka kay Pastora MJ, sabi ko nga sa inyo, sa Ramada minsan, sa laki ng Ramada, ang lapad, hating gabi na, andun ka, aakyat ka sa fourth floor, bababa ka ng hagdan kasi i-roving mo yon, titingnan mo baka may mga nakapasok, nakatambay doon, magkakalat, whatever. And sometimes hindi mo rin nung last month yata, meron niyang binasagan ng kotse doon, security-wise. Excuse po. Grabing distraction talaga. Kasi kahit kahapon yan, sumakit ulo. Ginising ako ng sakit ng ulo. Kasi kahapon, I dedicated, sabi ko sa ilang oras ko, gagawin ko, i-finalize ko itong slides. But the enemy will not prosper. Kasi kasama natin ang Lord, di ba? So balik tayo sa Ramada. Malayo-layo pa, no? Malayo-layo pa. Nung nasa Ramada, paghating gabi, di ba, ganun, umiikot ako.
Kaya ang ginagawa ko niyan, kasi dahil may YouTube tayo, sabi ko minsan, bakit ako matatakot, Lord? Kasama ko naman si Pastora MJ sa breakfast area, si Pastor Joel doon sa back office, si Pastora Ana doon sa Robert Sanders, doon sa may swimming pool. Tapos, abangan pa ni Pastor Josiah sa tablet, dito sa harapan ko sa, sa counter. Sabi ko, hindi ako matatakot, Lord. That reminds me na dapat lagi talaga kasama natin yung Panginoon. Ano po? Hindi tayo matatakot. Wala tayong katatakutan because alam natin kung saan tayo nakatayo. Amen? We're standing on the rock. Di ba? Sometimes we must intentionally disconnect from certain things to reconnect deeply with God. So, sino sa inyo ngayon, sino sa inyo dito ngayon mga kapatid ang walang cellphone katabi? 10 meters away sa kanilang cellphone nila. Wala, no? Minsan kasama natin, even ako, guilty ako dyan. Kasi minsan, depende rin po sa gamit natin. Kasi ginagamit natin pang taking notes, no? Pero most of the time, di ba, if mag-prefer tayo na ma-disconnect, sometimes, na-try ko yun eh. Sa trabaho ba naman, 15 years, bilang secretary, kailangan may communication ka lagi kasi boss dito, boss doon, tawag dito, tawag doon, may iOS phone ka, may Android phone ka, may computer ka, may email ka. So, wala kang kawala. So, nasanay ka. So, minsan pag nilayo ko lahat, pati cellphone sa akin, parang hindi mo na rin parang hindi ka at ease. Pero that reminds me na bakit ang Panginoon, di ba? So may naalala na naman ako, Pas. So na-disconnect ako that time. Di ba? Nung nandun kami ni Pastor, di ba? Na-disconnect ako, di ba? Hindi ka ba ma-disconnect? Pati nga yung tali ng pantalon ko, din-disconnect. So, nung time na yon, that was the birthday of my wife last year. It was her birthday. I was so tired kasi galing ako ng Vermilion from 7-Eleven. Kita mo lang talaga. Lumalabas talaga siya. 7-Eleven, Vermilion. May trabaho ko doon from 11 to 7. That's it. Nakuha din. Nag-drive ako ng Vermilion to St. Paul kasi unknowingly, hindi namin in-expect na mapapa-St. Paul kami. So, galing ng 7-Eleven, 7 o'clock, then dumating ako dito almost magti-10 na kasi sa kalagitnaan hindi ko na talaga kinaya, natulog ako. Ang trabaho kasi 7-Eleven, Pastora MJ, di ba? Walang sekundos na hindi ka pwedeng walang ginagawa. So, mahirap yon. Lalo mag-isa ka lang sa gabi, maglilinis, magkakashir, tapos linis ka, may snow, naglinis ka, tapos biglang may pumasok na mga truckers. Wow! Basa pa, mag-map ka naman ulit. Pagdating ng umaga, magreklamo yung ba't yung dumi ng sahig? Oh, di ba? So, kailangang maayos. So, napagod ako that day. Tapos, umuwi ako ng bahay. Sabi nila, after ng 3 o'clock, may pasok pa ako ng Ramada. O, di ba? Ano na ako noon? Kabilaan kasi akala ko yayaman ako agad eh. Nag-start na ako pamasok ng Ramada, pero ang sabi nga na since birthday, naglambing ang Sister Ira, since birthday ko naman, magpaalam ka na lang na huwag pumasok. So nagpaalam ako. Nagpapahinga ako sa baba, then si Sister Ira at si Natita nagpe-prepare ng lunch kasi birthday nga niya, may pansit pas. Dinala mo yun sa akin, di ba? So, after that, may mga nangyari, kaguluhan, blah, 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 blah. In short, I said to Sister Ira, the last word kay Sister Ira noon, sabi ko, si Casey, sabi ko, happy birthday. Then, humarurot na kami. At least, hindi ako driver, di ba? Hindi ako ang driver. Passenger seat pa sa likod, full secured. Di ba? Pero hindi yun ikinalulungkot ko malala. Or siguro kung iba na nagwala, di ba? Or tumakbo, or lumaban. Alam mo naman kung anong tinatayuan mo. Di ba? Bakit ka matatakot sa enemy? There's a song says, God is fighting for us, di ba? Di ba? He's always fighting for us. Yun ang yun ang aking ipinaglalaban. Kasi sabi ko, kahit saan man mapunta,
nakatayo tayo sa katotohanan and we know we got Jesus, di ba? So yun nga po. In short, I have nothing. Wala akong dala. Sarili ko lang. So bigla akong walang phone. Ay, dala-dalawang phone ko, di ba? Nakita nyo naman hanggang ngayon, may dalawa pa rin phone ko. Tapos may iPad, tapos may laptop pa kami. So parang siguro kasi sa tagal ko na rin malayo sa pamilya ko. Tapos nung time namin transition namin nag-start na yung cellphone, laptop, internet. Kasi nung nag-start yan, wala pa eh. Mahal pa ang lahat. Magpa-public pay phone nyo pa. Coins, gano'n. So, andoon lahat ng communication sa akin. Pagdating doon, puti ang kwarto. May nakatutok. May kubeta. May lababo. Puti ang lapag. O, di ba? So, 0-0, disconnected ka, walang cellphone. I need to call my wife. I need to say, I love you. I need to say my words. Or kumain na ba kayo? Si Casey, napainom na ba ng gatas? Blah, 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 blah. Kamusta kayo dyan? Kasi alam niyo yung Sister Ira na dyan, kahit nasa trabaho nga siya, minsan, ako nagda-drive lang. Maalala ko ang asawa ko, kamusta ka dyan? Blah, blah, blah. Yun lang. Yun nga lang. Walang reply talaga si Sister Ira. But at least, I'm communicating with her. So, it's my way of sending my love to them, my concern, yung baga. So, walang communication. So, na-disconnect ako physically sa aking mag-ina. And the Lord, naalala ko na ang Lord, ang gawin kong transmitter, ang gawin kong satellite, ang gawin kong taga-send ng message doon. So praise God. At napakinggan ng Panginoon, di ba? Ewan ko lang kay Lord. ewan ko lang kung sinong malakas sa amin. kasi hindi naman na nakailang oras din siguro pas nagpadala na kagad si Lord ng ng messenger, di ba? Alam niyo na yan, nagpadala ang Lord ng messenger. So, yun lang ang regret ko that time na hindi ko although alam ko sa buhay ni Sister Ira na mag-asawa kami, nakikita ko kung paano siya magbasa, mag-aral ng salita ng Lord, paano siya mamuhay, paano siya sumagot sa akin, di ba? The way she is, alam ko na may relationship din sila ni Lord, di ba? Nakatulad ko. Ang sa akin lang talaga na parang nagigilty ako na kahit ano man lang, officially man lang, nasabi ko sa niya, when things get disconnected, tapos where you're longing for me, I'm longing for you, kailangan natin mag-uusap, doon tayo kay Lord, si Lord na lang magpasa sa'yo doon, and ikaw rin sa akin, and mapapanatag tayo sa isa't isa. Although confident naman kami at may tiwala kami sa Lord na yung mga pagsubok na yun sa buhay na yun, malalagpasan natin. Diba? Diba? Anak tayo ni Lord eh. Diba? So during the time na disconnected kami, si Lord talagang nagpadala ng connection. Ayan si Pastor Joel. Praise God sa buhay ni Pastor Joel. Palakpakan natin. Diba? Ang buhay ni Pastor Joel, sabi ko sa inyo nga, kahit saan nandiyan si Pastor eh. Ginamit ng Panginoon si Pastor Joel din para ma-communicate. Sabi ko lang sabi ko lang kaya ang message ko kay I through Pastor Joel. And yun nga, maliban pa dyan, may dala pa si Pastor Joel sa akin, yung handa doon sa birthday. Ang pagkakalam ko, handa yun sa birthday. And nalaman nyo lang later on, sila pala na naghanda sa bahay, hindi man lang sila kumain. Ako lang yung kumain ng handa doon sa dinala ni Pastor. Alam mo yung nalulungkot ka pero masaya ka. Umiiyak ka pero masaya ka. Kinakain ko yun. Inubos ko yun. Although wala akong gana, pero naubos ko yun. Sabi ko, birthday ng asawa ko to, handa niya to, tapos dinala pa ni Pastor, tapos yung mga hiling ko sa'yo, Lord, pinagbigyan mo ka agad. Di ba? Kasi ang daming proseso na kailangan i-undergo, but nakikita mo yung favor ng Lord na kahit na restricted ka, kahit na ang kalaban ay pinupusasan ka, di ba? Yung gano'n, may tanikala ka. Tanikala ba tawag doon? Yung sa paa na, sa mga movies na yung malakas yung sound na may bilog na na bakal. So yun po.
Pag nag-disconnect tayo sa world, magiging connected ka sa Panginoon. Try nyo minsan. Try nyo. Sabihin nyo lang sa halimbawa kung minsan pag nag-disconnect ako, sinasabi ko niya si Sister Ira, baka mamaya kasi magtaka. Although ako lang rin naman minsan nag-overthink. Hindi naman magtataka si Sister Ira pag hindi niya ako nakukontak. Sabihin niya, wag mo na akong disturbuin, wala akong phone. Pinapaalam ko na mag-disconnect muna ako. Saglit lang kasi moment ko to. Moment namin to ni Lord. Moment namin to ni Lord. So, dyan na muna kayo. Ikaw na bahala dyan. Ganon. So, yan. Tuloy tayo doon sa disconnection. Next slide, please. So, there is joy in missing some entertainment. Missing some entertainment to pray. Diba? There is joy. Manalangin siya sa Panginoon. Missing some gatherings to rest in God. Wow! May lakad sana kami ng grupo, pero bakit hindi ko pipiliin to rest in God? Time namin to. Diba? May devotion kami ni Lord na dalawa. Magpapalakasin ako ng Lord sa time na ito. So, saka na yung gatherings. May birthday pa naman next year. O diba? May 1 year kang preparation. Alamin mo na kagad kung anong motive para mapakipunan mo na, diba? 1 year pa naman eh. Di ba? Entertainment to pray. Missing some entertainment to pray. Alam nyo na yun? Di ba? Kasi, ang maganda kasi, ipinaglalaban mo yung spiritual life mo. You will be praying. So, parang sa edad ko kasi, parang hindi naman ako masyadong na-entertain din eh. So, wala na sa akin yung entertainment na yan. It's time to pray, right? Missing distractions to hear His voice. Yeah. Yung sabi ko kasi naman, wala na microphone, di ba? May boses pa naman tayo. Pwede ko naman lakasan siguro boses ko pa. Para marinig lang natin ang Panginoon. Di ba? Sometimes, di ba, pag tahimik tayo when we are silent with the Lord, nagdi-devotion na bigla na may kalabog. Di ba? May mga kumakalabog. So, mga distractions din yan. But, you'll just have to ignore. Mas importante yung kaharap mo. Mas importante yung kausap mo, si Lord. Amen? Sige po, next po. So the better part brings lasting joy. The world says, don't miss out on anything. Chase all opportunities. May trabaho doon, may promotion doon. Di ba? Speaking of promotion, sabi ko sa boss ko, hindi ko na kailangan promotion, basta yung increase ko, sapat lang, okay na. Bakit hindi ko kailangan posisyon or papel ako? So, yun lang. Yun nga, binigyan tayo ng 50 cents. O, di ba? Praise God. Trends, social events, kailangan may kung may bakuna na, ano ba yung nausong bakuna na damit? Dapat may bakuna na damit yan, sa mga babae. Social events, di ba? The world says we will not miss to focus on performance. Performance, external validation, kailangan mo po approval ng lahat, Experiencing everything the world offers. Di ba? And it's a constant pursuit of more. Di ba? Pag minsan, di ba, yung ambisyon natin, di ba? Yung pagiging ambitious natin, hindi natatapos. Although hindi tayo doon kontra doon sa sabi ng Lord na growth. Pero sometimes tayo as a human, medyo sinusobrahan natin, di ba? Nilalagpasan pa natin yung kagustuhan ng Lord sa buhay natin. Pinapangunahan natin ang Lord. So mag-ingat po, mga kapatid. But Jesus says in His Word, choose what is better. His presence, di ba? Ulitin pa ba natin yun? Salamat, Lord. Sige po, next slide, please. So, let's now embrace the joy of missing out, no? Sa FOMO, I might miss something important. Naisip mo lagi, fear of missing out, baka hindi ako in. So, ang faith natin nagsasabi, if I have Jesus, I already have what matters most. Amen? Mary discovered JOMO by missing distractions, pressure, and unnecessary noise. So we should be like Mary, magkakaroon tayo ng JOMO.
Walang FOMO. JOMO tayo, JOMO. She gained the presence of Jesus, the profound peace, and eternal truth. Dahil pinili niyang manatili, maupo doon, kasama si Jesus. True joy is not found in experiencing everything, but in experiencing Jesus. Can you say that again? Jesus. It's only Jesus, mga kapatid. Amen. So, yun lang po. Next po. Challenge. What distractions do you need to miss so you can experience more of Jesus? More of Jesus. More. Not only Jesus, more of Him. Sometimes the holiest decision you can make is to slow down, to step away, to sit at His feet. Slow down. Be slow. Di ba? Naalala ko tuloy yung isang verse natin. Be slow. Slow to anger. Di ba? Step away. Minsan nag-walk away yan. Minsan may nag-walk away. Especially sa buhay mag-asawa. Nung bago kami ni Sister Ira, nakumi. Bintang-bintahan na dito. Nung bago kami ni Sister Ira, may mga moment na I'm walking away from her. Lumalayo ako. Yan naman siya. Siyempre may cellphone na. Ang haba ng text. Siyempre hindi ko binabasa. Deleted agad. Pag uwi ng bahay, tatawagan yun. After some time, minsan sa kotse lang ako, nagpipray, or minsan lumalabas ako, pumunta kay Brother Art. Kasi namimiss ko si Brother Art kahit weekends. Kasi weekdays, nasa office namin magkasama. Pag weekend, Brother Art, punta tayo. Pero hindi ko sinasabi, may nag-walk out ako kay Ate Ira niya. Pag uwi ko ng bahay, sabihin ko na ay may ganun pa. Pag uwi ko ng bahay, message ko yan siya. Tapos, minsan nalala ko talaga. Minsan, minessage siya, sabi ko, okay ka na, labas ka dito. So, pinick up ko siya sa kotse. Ayaw niya sumama. Tapos, sabi ko, sumakay ka lang. Tapos, nag-drive ako malayo. May, alam mo naman sa disyerto, malayo talaga yung mga park doon. Makarelate si Brother Marvs. Kamsa-kamsa, pero ngayon asra-asra na, tumaas na yata eh. So masyado malayo, dinala ko siya doon. Walang nakikita sa harapan namin, kundi kawalan. Doon niya pinag-usapan namin. Sometimes, excuse po ulit. Siguro, nilid ako ng Holy Spirit doon, bilang matanda, 7 years, matanda kay Sister Ira. Di ba? Sa isang lang, buko na agad lahat, no? Bakit ba? Pinupur out ko yan as a testimony kung gaano kaganda ang Lord, gaano kagaling ang Lord sa buhay namin. No? 7 years, out of maturity and the spiritual leading to me by the Lord, na kausapin ko siya doon, na nag-walk away ako nung nag-ano siya sa akin, nung kino-confront niya ako. Kasi, pinapangalagaan ko ang spiritual life niya. Halimbawa, kung nanatili ako, na hindi ako nag-step away, nanatili ako dun sa kanya, baka hindi ko lang i-absorb yung sasabihin niya, baka magpalitan kami ng salita. So, anong masisira, di ba? So, sometimes it pays to step away. For the meantime, wag naman na forevermore. Di ba? Lalo na pag-asawa mo yan, di ba? Mag-enjoy ka, doon ka pala sa kapilang bahay, ano? Hindi ganon. Sa buhay mag-asawa nyo. Siguro, nyo rin, pwede nyo rin magawa yun sa friendship, di ba? Sa mga friends nyo, especially ang mga youngs natin dito, mga sa school pa, di ba? Minsan may confrontation, pero Kristiyano ka, no? Taga JBM, SIM ka, you prefer to step away. Kahit sa trabaho, di ba? Alam mong tama yung ginagawa mo eh. Alam mo tamang ginagawa mo kasi si Lord ang kasama mo sa trabaho. Tapos, paparatangan ka. Diba? Step away. Later on, magsulat na lang tayo ng explanation. At least, di ba, napangalagaan mo yung heart mo, nag-guard mo yung heart mo, and yung isa na magkasala lalo dahil magkasama kayo doon. So, the last challenge is we should choose the better part.
Choose the better part. Choose the Lord Jesus. Choose to be in the church every Sunday, kung saan nandun ang mga kapatid. Choose to be with us. Masarap ang ulam dito. Diba? Lalo sa lahat, masarap ang fellowshipping natin with the Lord. Masarap yung pagkakita mo lang, ngiti pa lang, wow, parang ang feeling ko, ang yaman-yaman ko. Di ba? Makita mo pa lang yung kapatiran pagdating pa lang doon, yayakapin niya lang agad, out of toxicity sa labas, yung trabaho, yung demands ng world sa'yo, di ba? Pagkakita sa'yo, kumustahan pa lang, iba na kagad ang ramdam mo. You felt love. So choose the better part. Hindi lang Sunday, malay mo, magkaroon tayo ng midweek. Di ba, Pas? Sa dami-dami na natin, di ba? Malay mo yung mga bisita nating mga pang-English version natin. Di ba? Mag-request ng ng midweek, di ba? Why not? Amen. So, hindi ko alam kung may last slide pa ako, sis. Yan. God bless everyone. To God be all the glory. Salamat, Lord, dahil natapos ko siya. Talagang ang buti-buti ng Panginoon. Sige po, i-lead ko po kayo mga kapatid sa isang amazing panalangin as I close.